Praise the Lord. You be sa ating beloved preacher, Brother Roger Oliveros. Everybody shout, praise the Lord. Bago tayo pumunta mo naman sa pinagpaligwin, tayo pinalagawain, tayo magsama-samang tumayo at tayo manalangin sa ating pinakamamalapin. Hallelujah. Dakilang papagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, malapay noon. Maraming salamat sa mga oras na itong malapay noon. Na maluwalhati ang pagrating sa bawat isa amin malapit noon, sa dakong ito malapit noon upang magsama-samang purihin, sama-sama ka namin sambahin malapit noon. Sa unang panalangin namin ginagala mala Pastor, wali sa dalmida patawarin mo po kami malapit noon sa lahat ng pagkukulang, galing masalita sa gawa, sa puso't isipan malapit noon, habang kami magpatuloy sa gawain ito, pagpalaganap ng iyong salita, gabayan mo iyong lingkod, ikaw maglangis sa mga oras na ito malapit noon, sa iyong banal na salita, malapit sa ganang akin, wala akong magawa, ngunit kami pagkatiwala sa iyo ang lahat malapit noon, sa mga oras na ito malapit noon, sa panambahang ito, kumilos ka sa aming kalagitnaan malapit noon, at sa mga oras mo ito, sama-sami namin pinapalayas ang lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pangalas Dimos and Dabs, bind the power darkness in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Tayo magsibalik magsiupo mo na mahal sa ating mga upuan. Praise the Lord. Dito po tayo may sa pinabahagi at manalagawain. Praise the Lord. First of all, thy praise, glory, honor, worship, thanksgiving, majesty are belong to our dear Jesus. And we give double honor speak to the man of God, beloved Honorable Pastor Willie Shad Almeida, and the blessed memories teaching of beloved stand Pastor Lina si Almeida, na pareho na po sila maminamahal sa piling na ating pinakamamalapay noon. And the beloved children sa ating po lahat maminamahal, ating mga kapatiran dito sa dako ng Zamboanga Peninsula, praise the Lord, sa ating mga beloved preachers, beloved co-workers, beloved choirs, beloved instrumentalists, sa ating mga livecast viewers, sa ating mga kapatiran na sa ibang bansa, maminamahal, nanonood po sa atin ngayon, praise the Lord. At lalong-lalo na sa ating pinakamamalapay sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating pinakamamalapay noon. Amen. Ating palapakan malakas sa ating mahal Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, tayo po magpasalamat sa mahal Panginoon sa pag-iingat mga minamahal na kahit tayo busy sa ating mga trabaho, tayo pinagpala ng Diyos maminamahal na binigyan din natin maminamahal ng pagkakataon upang masamba ang ating pinakamamalapay noon. Amen. Sa mga oras po yan, maminamahal, sa paggawa natin ng kabutihan, paggawa natin, bawat pagdalo natin sa gawain natin pinakamamalapay noon, hindi yan kakalimutan ng malapay noon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, sabi po sa topic natin sa umagang ito, maminamahal, the purpose of God's calling. Amen. The purpose of God's calling, maminamahal, ang layunin ng pagtawag ng Diyos. Amen. Ang bawat isa sa atin, maminamahal, may tungkulin tayo. Iba't ibang purpose, iba't ibang layunin na malapay no maminamahal na tayo tinatawag sa gawaing ito. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal kong mga kapatid, bawat tatayo tayo dito maminamahal, bawat dalo natin sa gawain ng malapay noon, ito po'y may purpose sa malapay sa atin. Amen? Dahil maminamahal, noon po, dati tayong makasalanan, dati tayo maminamahal nandun sa kasamaan, ngunit maminamahal kung mga kapatid, tunay tayong pinagpala na mayroong nakaluhod, mayroong taong nakaluhod sa atin maminamahal, mayroong taong nagsasakripisyo, mayroong mga taong maminamahal na pinapahalagahan ang bawat kaluluwa sa bawat isa atin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pinagpala tayo maminamahal na mayroon tayong pastor na palagi nag-aayuno para magkakaroon tayo maminamahal ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya maminamahal, atin mong basahin ang unang verse maminamahal sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Amen. From the book of 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which have given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata 1, talata po ay 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Amen. God bless you po sa ating basa. Ating palapak ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Who hath saved us and called us with us an holy calling. Amen. Banal po, minamahal kong mga kapatid, ang pagkatawag ng mala Panginoon, not according to our works. Everybody shout, praise the Lord. But according to His own purpose and grace.
which has given us in Christ before the world began. Noon maminamahal mga panahon, sabi dito mo, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala, kundi ayon at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen? Noon ang panahon mga minamahal, noong walang kabuluhan ang ating mga buhay. Noon mga minamahal, akala natin wala ng mga pag-asa. Noon mga minamahal, pero tunay tayong pinagpala ng dakilang Diyos dahil binigyan tayo ng propeta na malapino at mga pastor mga minamahal, palaging nakaluhod. Amen? Palaging nakaluhod, palaging nag-aayon upang minamahal magpalaganap ng banal na salita ng Panginoon. Kaya maminamahal, umabot sa dakong ito ang gawain ng dakilang Diyos upang tayo maminamahal ay mapunta sa katotohanan at magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya iniligtas tayo ng Panginoon maminamahal. Inilaan na ng lahat. Kahit nung panahon tayo pa maminamahal ay nalulong sa kasamaan, maminamahal kong mga kapatid, inihanda na ng Panginoon kung anong dapat para sa atin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Inihanda na ng Panginoon maminamahal kung anong dapat para sa atin na sa pagtawag niya sa atin maminamahal kung mga kapatid tayo magiging banal. Amen? Tayo po'y napakapalad maminamahal. Subalit maminamahal, sino tayo para piliin ang ating pinakamamala Panginoon? Sabi ng Biblia, hindi tayo yung pumili sa Panginoon maminamahal, kundi ang mahal na Panginoon po ang siyang pumili sa atin. Kaya tunay tayong pinagpala maminamahal kung mga kapatid, dahil sa pagpili ng Diyos sa atin maminamahal, may iba't iba tayong tungkulin. Amen? Iba't iba ang pagtawag sa atin maminamahal kung mga kapatid, tungkulin bilang instrumentalist, tungkulin maminamahal bilang preacher, tungkulin bilang kapatiran, tungkulin bilang mga awit, tungkulin maminamahal kong mga kapatid, yung iba magiging tagapagbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya iba-iba tayo ng kuling maminamahal, iba't iba ang layunin na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, maminamahal, upang tayo'y magpatuloy. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal kong mga kapatid, ito pong tungkulin na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, maminamahal, huwag nating takasan. Amen? Tungkulin, maminamahal kong mga kapatid, na mas mahalaga. Ito po minamahal ang paglingkod sa Diyos. Ito po ang the best profession of the world. Maminamahal, yung ibang mga manggagawa, maminamahal kong mga kapatid, mga profession, iniwan nila. Ibang maminamahal, doktor, iniwan yung kanilang profession at maminamahal, nagpapagamit, nagiging manggawa ng Panginoon, nagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya maminamahal, iba't iba yung pagkatawag. Hindi tayo lahat pwedeng manggagawa, maminamahal kong mga kapatid. Kasi imagine niyo, maminamahal, pag tayo lahat manggagawa, sino nang magbibigay sa gawain ng Panginoon? Amen? Kaya bawat tayo mo dyan, maminamahal, bawat dalo mo sa gawain, ikaw ay pinagpala ng dakilang Diyos. Kahit na maminamahal, tagapalakpak ka dyan, tagasayaw ka dyan, maminamahal kong mga kapatid. Praise the Lord, isang pagpapala yan, maminamahal. Dahil yung ginamit ka, maminamahal, sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, maminamahal kong mga kapatid, kahit isang patak ng tubig, makapainom ka sa iyong kapwa-tao, maminamahal, hindi na yan kakalimutan ng Panginoon. Amen? Ito pa nga, maminamahal, nagbigay ka sa gawain ng dakilang Diyos. Patuloy ka nagbigay, maminamahal, ng 10 bahagi at handog. Maminamahal kong mga kapatid, grabing pagpapalan yan. Bakit po? Dahil maminamahal, pag mayroong Bible study, kahit saan magpunta ang mga magagawa, maminamahal kong mga kapatid, may anniversary, maminamahal kong mga kapatid, may kahit saan magsangyaw, maminamahal, sa banal na salita na ating pinakamamala Panginoon, tayo yung dahilan kung bakit mas marami pang kaluluwa ang nailigtas. Amen. Kayo yung dahilan, maminamahal. Kaya kahit tagapagbigay ka sa gawain ng malapit, kahit hindi ka pa ginagamit sa pulpito, maminamahal, ibang tungkulin ang ibinigay sa iyo ng dakilang Diyos. Kaya bawat tungkulin, maminamahal, atin po itong bigyang pansin. Bigyan din po natin, maminamahal. Huwag nating takasan ang bawat tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Atin po ipagpatuloy, maminamahal, sa Isaiah 43, verse 7. Praise the Lord. Amen. From the book of Isaiah chapter 43 verse 7, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, I have made him. Amen. Aklat ng Isayas. Dito po sa aklat ng Isayas, Kabanata 43, talata po ay 7. Bawat tinawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian.
Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Amen. Amen. Palakpakan natin malakas ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pa ba inaantok ang lahat? Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sandali lamang. Amen. Makinig tayo dahil maminamahal, sandali lang to. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, even everyone that is called by my name. Amen. For I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Kaya maminamahal kong mga kapatid, kaya tayo yung napakapalad dahil kahit tayo yung makasalanan maminamahal, sa huli, tayo pa rin ay iniligtas ng mala Panginoon. Amen? I have formed him, ye I have made them. I have made him. Tayo binalay ng Diyos maminamahal. Amen? Tayo binalay ng dakilan Diyos maminamahal kahit sa anong panahon na tayo makasalanan maminamahal. Subalit, yung mga pagkakasala na yun maminamahal, nagiging testimony yun. Amen? Sapagkat maminamahal nakalaan ang lahat. Kahit nandun pa tayo sa sanlibutan, maminamahal, sabi na Ephesians 1:4, maminamahal kong mga kapatid, ayon sa pagkatawag niya sa akin, sa hindi pa itinatag ang sanlibutan, tayo na pinili niya maminamahal bilang tagapaglingkod, bilang magiging banal. Amen? Kaya nakalaan ang lahat, maminamahal, yung naranasan natin maminamahal, na pagkukulang, mga kasalanan, mga nalulun tayo sa masamang bisyo, noong na mga panahon maminamahal, yun po, mananatiling testimony yun kahit kailan. Amen? Hindi yun natin kakalimutan, maminamahal, dahil ipahayag po natin ang kagilagilalas na gawa ng mala Panginoon sa ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, sa pagkatawag sa atin ng mala Panginoon, tayo po'y napakapalad. Kahit maminamahal, nung nandun tayo sa kasalanan, maminamahal, inilaanan ng mala Panginoon. Kahit sa huli, maminamahal, tayo pa rin iniligtas ng ating dakilang Diyos. Tayo pa rin ay nandito, maminamahal. Patuloy pa rin tayo naglingkod sa mala Panginoon. Kaya huwag nating takasan ang tungkulin, maminamahal, na tagapaglingkod sa mala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, maminamahal, tatakas sa gawain. Amen? Ayaw magkaroon ng duty. Yung iba, maminamahal kong mga kapatid, ayaw magdalo ng midweek. Amen po ba? Bakit ayaw niyo ba magdalo ng midweek? Dahil kunti lang yung dadalo. Magiging kunti ba yun kung tayong lahat ay dadalo sa gawain ng mala Panginoon? Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal kong mga kapatid, pag nakikita natin maminamahal, ang tungkulin natin ay maglingkod sa Diyos. Tungkulin natin, magiging mga awit maminamahal sa banal na pulpito ng mala Panginoon. Tungkulin natin yon. Hindi dapat natin pababayaan maminamahal kung anong nandito. Dahil hindi ito gawain ng tao, kundi ito po'y gawain ng dakilang Diyos. Hindi dapat natin maminamahal pababayaan kung anong tungkulin na ating ginampanan sa church. Amen? Sabay-sabay, pag-araw ng Miyerkules, midweek service maminamahal, minsan wala nang tatayo dito dahil hindi tayo nagpunta sa banal na gawain. Amen? Bakit maminamahal, ano sasabihin mo? Pag bumalik ka malapay sa gawain yon, ano sasabihin mo? Hindi na ako nagdalo, malapay nun dahil marami na akong blessings. Ayaw ko na ng blessings, hindi na ako magdalo. Amen. Kaya maminamahal ko mga kapatid, bawat gawain, kailangan natin maminamahal yung tungkulin natin, gampanan natin, dahil ito po maminamahal, sa pagpili natin ng dakilang Diyos maminamahal, tayo po'y pinili, hindi tayo pumili sa malapay, kundi ang malapay noon yung pumili sa atin. Amen. Kaya maminamahal, bawat gawain, kailangan nating gampanan yung tungkulin natin sa bawat isa. Tungkulin bilang preacher, tungkulin bilang instrumentalist, tungkulin bilang mga awit. Yun po minamahal ay napakahalaga dahil maminamahal kong mga kapatid, buong mundo po yung nanonood sa atin. Amen? Hindi natin maminamahal, di natin naasahan maminamahal na marami nanonood sa atin maminamahal. Ngunit maminamahal kong mga kapatid, hindi tayo magpapakitang tao sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. Kaya maminamahal, bawat gawain, sikapin natin maminamahal. May mga trabaho tayo. Iba maminamahal, busy sa trabaho, nag-aaral. Subalit maminamahal kong mga kapatid, kahit gaano tayo kabisi sa paglilingkod o sa pag-aaral, kahit gaano tayo kabisi sa ating mga trabaho, maminamahal kong mga kapatid, huwag nating kalimutan, bawat gawain ng mala Panginoon, ating gampanan ang ating mga tungkulin. Everybody shout, praise the Lord. Sa araw ng panambahan, tayo po'y dadalo maminamahal. Sa araw ng midweek service, Sunday service, Friday service, lalo na itong overnight. Amen? Ito po'y napakahirap maminamahal sundin. Bakit? Magpupuya tayo. Amen. Galing maminamahal, galing sa mga trabaho,
Galing busy, mga minamahal kong mga kapatid, ibang construction worker. Ngunit mga minamahal, pagdating sa gawain ng mala Panginoon, kinaya pa rin mga minamahal dahil andito tayo binigyan ng lakas ng mala Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal kong mga kapatid, dito po tayo napagkapalad natin. Amen? Ato po ipagpatuloy mga minamahal, Ecclesiastes 12 verse 13. Amen. From the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen. Dito po sa aklat Ecclesiastes, kabanata 12, talata po ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Amen. Ating palapag ating pinakamamalapay ng mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Let us hear the conclusion of whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen? This is the whole duty of man, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa mala Panginoon. Amen? Yung minsan mga minamahal, ayaw natin magsamba dahil natatakot tayo sa mga daanan. Amen? Papasok mga minamahal, nakakatakot yung daan. Yung iba minamahal, hindi na magsamba dahil natatakot. Pag may bagyo, hindi na magsamba kasi natatakot sa bagyo. Pag may gira, hindi na nagsamba kasi natatakot sa gira. Amen. Maminamahal ko mga kapatid, lagi natin tatandaan, maminamahal, na wala tayong dapat katakutan sa mundong ito. Amen? Alam niyo kung anong dapat nating katakutan? Maminamahal ko mga kapatid, ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Naalala niyo ba, maminamahal, yung kwento ni Jonas sa Biblia? Amen? Alam niyo ba yung nakasulat sa Biblia, maminamahal, yung tungkol kay Jonas? Siya po ay propeta ng mahal na Panginoon. Pero siya ay hindi sumunod sa Diyos. Tinatawag siya, maminamahal, running prophet. Bakit siya tinatawag na running prophet, maminamahal kong mga kapatid? Dahil, maminamahal, inutusan siya na malapay na pupunta sa Nineveh, maminamahal kong mga kapatid, hindi siya sumunod. Amen. Hindi siya sumunod, maminamahal, dahil natatakot siya. Dahil kasi maminamahal, yung mga tao ng Nineveh, handang pumatay. Kahit maminamahal, pag galing ka ng Israelita, pag nalaman nila maminamahal, galing ka ng Israel, maminamahal kong mga kapatid, ikaw po'y papatayin ng mga Nineveh. Amen? Kaya maminamahal, isa yun sa dahilan kung bakit natatakot si Jonas. Amen? Pero maminamahal kong mga kapatid, si Jonas po ay isang propeta, pero hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ginising siya ng mala Panginoon. Sinabi na, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, malaking bayan yaong humiyaw ka, laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Pero maminamahal ko mga kapatid, ngunit si Jonas, maminamahal, ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis. Amen? Siya po'y tumakas, maminamahal, hindi na sinunod ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil nangingibabaw yung takot niya. Maminamahal ko mga kapatid, sapagkat natatakot si Jonas, maminamahal ko mga kapatid, na mapapatay siya doon sa mga masasamang tao. Dahil doon sa Nineveh, maminamahal, pag i-research mo, maminamahal, yung mga tao doon, handang pumatay. Pagtatatarin niya yung katawan mo, paghihila-hilain niya, maminamahal. Amen. Kaya isa yun sa dahilan, maminamahal, kung bakit hindi pumunta, maminamahal ko mga kapatid, si Jonas doon sa Nineveh. Pupunta siya, maminamahal. Inutusan siya na malapit na po. Ikaw ay pupunta sa Nineveh upang humiyaw ka. Magsalita ka ng banal na salita. Pero mga minamahal, tumakas si Jonas. Hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Yan ang nangyari sa kanya, maminamahal. Pagsakay niya ng barko, maminamahal kong mga kapatid. Pagsakay niya, maminamahal, biglang lumakas yung bagyo. Amen? Biglang sumama yung panahon, biglang lumakas yung bagyo, maminamahal kong mga kapatid. Yung may mga kasama niya doon, maminamahal. Praise the Lord. Ngunit, maminamahal ko mga kapatid, na magkagayon natatakot ang mga tao sa dagat. Ang bawat tao sa kanya-kanyang Diyos at kanyang inihagis sa dagat, daladalang ng sasakyan, makapagaan sa kanila. Ngunit si Jonas, maminamahal, ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya ay nahiga at nakatulog ng mahimbing. Everybody shout, praise the Lord.
Sa gayon, mga minamahal ko mga kapatid, lumapit sa kanya ang puno ng sinakyan at sinabi sa kanya, mga minamahal, ano inakala mo? Umatulogin, bumangon ka at tumawag ka sa Diyos. Baka tayo pa iniligtas ng mala Panginoon. Amen? Ngunit mga minamahal, ikwininto ni Jonas sa kanya mga kasama na siya yung dahilan, mga minamahal ko mga kapatid, kung bakit lumakas ang bagyo dahil nagkasala siya sa mala Panginoon. Yung mga minamahal, huwag nating subukan ang ating dakilan Diyos. Kaya kung anong tungkulin, mga minamahal, na dapat nating ginagampanan, mga minamahal ko mga kapatid, huwag nating takasan. Amen. Kasi sinabi niya, mga minamahal ko mga kapatid, paaswat lang siya, mga minamahal, palusong siya sa dagat. Amen? Diba di siya, praise the Lord? Sinabi niya, mga minamahal ko mga kapatid, paaswat siya, pato siya sa dagat, mga minamahal, dahil nagkasala siya sa mala Panginoon. Kaya nung mga minamahal, linusong siya sa dagat, mga minamahal ng kanyang mga kasamahan, at biglang tumigil yung bagyo. Amen? Ibadi siya, praise the Lord. Doon sa paglusong niya sa dagat, mga minamahal kong mga kapatid, may inihanda doon, mga minamahal, na isda, malaking isda ang mala Panginoon sa kanya. Amen? Dahil, mga minamahal, alam na mala Panginoon, na sa huli, si Jonas pa rin, mga minamahal, ay susunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Pero mga minamahal kong mga kapatid, kahit noon, doon mga minamahal, kinain si Jonas ng malaking isda. Nandun siya mga minamahal sa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi. Amen? Nandun siya, mga minamahal ko mga kapatid, 3 araw at 3 gabi. Ngunit siya nagsisi sa mala Panginoon. Siya ay nanalangin sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, humingi siya ng tawad sa mala Panginoon. Sa pagdating ng panahon yun, mga minamahal ko mga kapatid, si Jonas ay pinagkawalan ng mala Panginoon. Hallelujah. Dahil pag tayo, mga minamahal, ay nagkasala sa Diyos, kahit tayo makasalanan, mga minamahal, grabing sama ng ugali natin, grabing sama natin, grabing nagawa natin pagkakamali sa Diyos, mga minamahal. Palagi nating tatandaan, ang mala Panginoon, palagi nagpapatawad, kahit tayo maraming pagkukulang sa Kanya. Kaya yun ang nangyayari kay Jonas, mga minamahal, dahil tumakas siya, pero sa uli, mga minamahal, siya rin may inutusan ng mala Panginoon, pupunta sa Ninive, at sumunod na siya. Amen? Yan, mga minamahal, kung ayaw natin matulad kay Jonas, mga minamahal, ating sundin kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Huwag nating takasan yung tungkulin natin bilang mga awit. Huwag nating takasan yung tungkulin natin bilang kapaglaganap ng panalasalita ng mala Panginoon. Huwag nating takasan yung pagiging mangtutugtog. Huwag nating tatakasan, mga minamahal, yung pagiging tagapagbigay natin sa gawain ng Diyos. Dahil ito po, minamahal, ay kalooban ng mala Panginoon. Dapat nating gampanan ang bawat tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bawat isa atin. Dahil mga minamahal, kahit isang minuto, isang segundo, pwede ang kunin ng mala Panginoon yung mga karunungan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Everybody show, praise the Lord. Kaya po, minamahal ko mga kapatid, sa ating paglilingkod sa mala Panginoon, marami tayong dapat sundin. Katakutan natin, mga minamahal, yung mala Panginoon lamang, huwag tayong matakot sa tao. Dahil ang tao po, minamahal ko mga kapatid, hindi yan maasahan, mga minamahal. Yung pag umasa ka sa tao, mga minamahal, pag nangako yan, bibiguin. Amen? Ibadi siya, praise the Lord. Pag ang tao nangako, mga minamahal, hindi ka sigurado, mga minamahal ko mga kapatid, na ito po'y kaniyang tutuparin. Ngunit, mga minamahal, pag ang malapang yung nangako, siya po, minamahal, ay tutupad sa kaniyang pangako. Kahit may kailan, hindi tayo binibigo ng ating pinakamalapang noon. Everybody shout, praise the Lord. Yan, mga minamahal, kung ayaw nating matulad kay Jonas, mga minamahal ko mga kapatid, atin pong gampanan yung tungkulin natin. Amen? Sikapin natin makadalo midweek service, mga minamahal. Yun po'y buong katungkulan ng tao ang magpagamit sa mala Panginoon. Hindi yung mga minamahal. Minsan wala ng youth choir kasi wala nang nagdalo. Matagal sa gawain, mga minamahal. Atin sikapin ang bawat isa na magkadalo sa gawain ng mala Panginoon. Dahil ito po'y ating gampanin. Ito po'y tungkulin, mga minamahal, na binibigay ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan, mga minamahal, ang bawat isa sa atin, mga minamahal, magsika po tayo. Katulad kay Jonas, mga minamahal, natatakot lang siya pumunta sa Ninive, mga minamahal ko mga kapatid, dahil natatakot siyang mamatay. Natatakot siya doon, mga minamahal ko mga kapatid, dahil may mga taong handang pumatay. Ngunit hindi niya alam, mga minamahal, yung sabi ng Matthew 10, verse 28, mga minamahal, huwag mong katakutan ang magsipatay na iyong katawan, kundi, mga minamahal, na hindi magsipatay na iyong kaluluwa. Amen? Sapagkat katakutan mo ang Diyos na siya maglaglag sa iyo, mga minamahal, na siya magkapatay na iyong kaluluwa. Amen? Kaya ito ilaglag na mala Panginoon, mga minamahal, doon sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, ating sikapin, mga minamahal, na palagi tayo nagdalo sa gawain. Si mga minamahal, paano na lang? Pag hindi tayo nagdalo ng Friday service,
Pag hindi tayo nagdalo ng midweek service, yung iba nagpuspusa na, yung iba minamahal palagi naglingkod sa malaping noon. Paano na kapag darating yung rapture, tayo maminamahal? Pabanjing-banjing lang doon. Amen. Maminamahal, napakahirap naman yung isa yung lamang yung dahilan upang hindi tayo madala sa rapture, maminamahal. Kaya pagsikapin natin na bawat gawain, tayo nandito sa gawain ng Diyos dahil ito po yung katungkulan ng tao, maminamahal, ang maglilingkod sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag mong takasan ng tungkulin mo. Maminamahal, kami mga manggagawa, maminamahal kong mga kapatid. Marami kami sinusunod, maminamahal. Kahit malayo kami maminamahal sa aming mga pamilya, yung iba maminamahal, grabe yung profession. Iniwan maminamahal dahil sa pagsunod ng dakilang Diyos. Iniwan yung mga pamilya, iniwan yung pag-aaral, maminamahal, upang magsunod sa kalooban ng dakilang Diyos, upang magiging manggagawa. Yang maminamahal ko mga batid, kahit napakahirap, maminamahal, pinilit na susundin ang kalooban ng Diyos upang minamahal sa huli ay tayo ipagpapalain ng pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Yung maminamahal, huwag tayong matakot. At ipahayag sa lahat, maminamahal ko mga batid, kung anong mga kagilagilalas na gawa na malapay sa ating mga buhay. At ipaliwanag ng buong sanlibutan, maminamahal, kung anong ginagawa na malapit sa ating buhay, maminamahal, na dati tayo may mga masasamang bisyo, dati, maminamahal kong mga kapatid, ay tayo nalulong sa pagiging masamang ugali, ngunit maminamahal, nung nakikilala natin ang malapay noon sa gawain ito, biglang nagbago ang ating mga buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito ay sa last verse, maminamahal kong mga kapatid. Mark chapter 16, 15 up to 18. Praise the Lord. Maganda na po ating mga instrumentalist. From the book of Mark, chapter 16, verse 15 to verse 18. Amen. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. Aklat ng Marcos, Kabanata 16, mga talatay 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalaki pa ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung ang magsisiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapato nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisigaling. Amen. Amen. At ipalapang ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal kong mga kapatid, tayo po tunay na pinagpala ng mga Panginoon. Amen? Dahil tayo po napautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamalapay Panginoon. Ito po'y purpose ng mga Panginoon. Maminamahal, ito po'y layunin ng Diyos na tayo pinili upang magpalaganap ng banal na salita ng mga Panginoon. Kahit po minamahal ko mga kapatid, hindi lang preacher po di maminamahal magsangyaw. Amen. Kundi tayo maminamahal, yung mga friends natin, pwede natin maminamahal, i-share natin maminamahal kung gaano kabuhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sapagkat maminamahal ko mga kapatid, tayo na po minamahal, ito po itong kulin maminamahal. Tungkulin na binigay ng Diyos sa bawat isa atin, ito po ating gampanan, maminamahal. Dahil po, maminamahal, kaya meron tayo maminamahal. Paglihans, meron tayo maminamahal kung magkaisan tayo magpunta. Maminamahal kung mga kapatid, na tayo dapat matatakot. Ngayon, maminamahal kung mga kapatid, kahit apakan natin yung mga ahas, maminamahal, magsihawak tayo. Maminamahal kung mga kapatid, na hindi natin sinasadya, maminamahal, ang Panginoon, siya palagi natin kasama. Kaya hindi tayo magagapi ng kalaban. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Tunay na nandito sa atin, mga minamahal, ang lakas ng mga Panginoon. Tunay na nandito sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasama natin siya, mga minamahal. Kahit saan tayo magpunta, mga minamahal. Bible study, crusade, mga minamahal. Kahit sa ating mga trabaho, ang mga Panginoon, palagi natin kasama. Kaya mga minamahal, sikapin natin na sa ating paglilingkod sa mga Panginoon, palagi tayong dadalo sa gawain. Huwag tayong absent, mga minamahal. Pagsikapin natin na bawat dalo natin, mga minamahal, na bawat gawain tayo po'y dadalo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tapos sa mga oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, tayo na po'y mag-awit sa mga Panginoon. Hallelujah. Atin pong minamahal sikapin, pag nag-awit tayo sa Diyos, mga minamahal, pumunta tayo dito sa baysambahan upang magsamba, magpuri sa mga Panginoon. Hallelujah. Nasikapin natin, mga minamahal, na madama po natin ang kanyang banal na presensya. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal.